Magandang umaga po sa mga manonood ng Rise and Shine Weekend. Ako nga pala po si Edison Valerio ng Barangay Palagaran na ngayon ay binabansagang Lolo Cobra ng Palagaran. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking mga pinagdaanan at ang aking totoong nangyari sa buhay ko. Simula nang ako'y matutong manghuli ng mga makakamandag na ahas, simula nang ako'y grade 2 hanggang hanggang sa ngayon. Ito po ako, noon ko po unang nakita at naramdaman na ako'y may kakayahan na manghuli ng makakamandag na ahas kasi malimit po ako makakita at makasabay sa aking paglalakad ng iba't ibang klase ng ahas noong panahong yon na hindi ko pinapansin at hindi man lang ako makaramdam ng kaunting takot. Para bang yung mga ahas na nakikita ko nung panahon una ay parang kalapit sa akin, ramdam ko gayon malapit na kamag-anak ko gayon nung panahon ngayon. Kaya nung una hindi ko pinapansin pero nung nagtatagal na dumaday sa akin hanggang sa pagtulog ko ay malimit ako nagkakaroon ng katabing ahas. Na ako nagtanong-tanong sa aking mga ninuno, sa aking magulang, sa aking mga kamag-anak kung bakit gayon. Yun, doon ko nalaman na ako pala ay tinaniman ng aking mga ninuno ng kakayahang manghuli ng ahas. Kasi pamilya kami ng magagaling sa ahas nung araw. Yung aking lolo, mga tiyahin ko, panay silang nakakatawag ng ahas. Sila'y dumadampot ng ahas. Nalalaman nila sa iba't ibang uri ng ahas kung anong klaseng ahas ang makamandag at ahas na walang kamandag noong panahon yun. Yun sinasabi nila sa akin, itinuturo sa akin ang bawat bahagi ng mga ahas kung alin ang dapat iwasan at hindi dapat iwasan. Noong panahon yun, hanggang sa madala-dala ko yan ito kung nalaki, nadagdagan ang kaalaman ko sa panghuli ng ahas. Ang narating kong pag-aaral ay hanggang grade 2 lang ay dahil din po sa ahas. Ano yung kwento doon? Ang pangyayari noon, kaming magkaka-eskwela nung grade 2 ako, kami nagkayayaan ng mga magkakaibigan, kami 2 lalaki at 5 babae. Nagkayayaan kaming mag-picnic sa ilog noong panahon yon. Habang kami pupunta sa ilog at kami masasayang nag-uusap-usap, nakakita ako ng talbos tubo, yung ahas na maliit. Ang nilaki-laki niya noon ay mga gadaliri lang, hililiit. Natuwa ako, hinuli ko siya at nilalaro ko habang daan papunta sa ilog. Pagdating ngayon doon sa ilog, namatay. Nung panahon ngayon, kami nasa ilog, naalala namin na birthday pala nung aming teacher nung grade 2 no, sa Kabay. Nagkayayaan kaming dumalo sa birthday party ng aming teacher. Hindi sana ako sasama dahil wala akong iririgalo sa aming teacher. Pero ito palang mga kasamahan kong kaeskwelang babae, may kalukuhang ginawa. Yung nakakahon ng safeguard. Tapos binalot nila ng pambalot ng pangregalo. At nilagyan nila ng pangalan ko at pangalan ng teacher namin. Na katunayang ako'y magre-regalo kay ma'am para lang ako sumama. Dahil gusto nilang kasama ako sa birthday party ni ma'am. Sa tuwa ko naman at may nakita na nga akong pangregalo, ako'y napilitan sumama. At dahil gusto ko rin maka-attend ng birthday party ni ma'am at ang isa pa ay makatikim ng kanyang handa sa school. Yun no. Dahil palibasa dala ng kabataan, yun ang aking kakay nung panahon yun. Pagkarating ngayon sa school, nung kami nandun na, nag-abutan na ng mga regalo itong mga kaming kakaskwela. Yung aking regalo iabot ko kay ma'am, natuwa si ma'am sa akin. Sabi niya sa harap namin mga kakaskwela, ipagpapahuli niyang buksan yung regalo ko. At dahil siya ay natutuwa sa akin. Nung dumating na ngayon ang puntong, binuksan na niya yung regalong ibinigay ko na hindi naman ko alam kung anong laman. Nakita namin ngayon ng mga kaeskwela, yung aming teacher ay natulala. Hawak niya si regalo, pinanunood lang niya ngayon, natulala na siya. Ngayon, nung itong isang kaeskwela namin babae, lumapit sa unahan at tinignan ko nung regalo ko at bakit natulala si ma'am, yun, naghihiyaw na siya, nagpapalirit na siya at nakita niyang may ahas. Sigaw na siya na sigaw ng ahas. Na ito palang teacher namin, kaya tulala ay nawala na ng malay. Naku, yun ang dinanas kong sakit ng katawan sa aking magulang, grabe.
na paludi-paludi ang inabot ko sa aking ama. Nagkaroon ako ng yung parang ban sa school na ako'y hindi na po pwedeng pumasok sa school na yon dahil sa ginawa kong konti na akong nakamatay ng teacher. Kaya ako'y hindi nakatapos ng grade 2. Okay.